Alright mga parts, meron na akong bigay sa inyo idea tungkol to sa CDI. So ayan, itong ginagawa ko is Mio Sporty, Mio 1 yung cover niya. So ito is ginawang 4 pins tong ano na to, CDI niya. So dati ito yung ano, naka-racing pang Mio Sporty. So may nabili siyang pang Sol, Mio Sol, ayan. So ayan, winirings na natin. So ito Mio Sporty yung ano niya, wirings, no. So nilipat na natin. So ayan, ituturo ko na rin to sa inyo. So bago ko ituturo sa inyo to, ay i-advise ko lang sa inyo tungkol dito sa CDI ng 4 pins. Ayan, itong mga CDI na to, umaandar siya para dito dahil battery operated nga to, pero hindi siya advisable pang matagalan. So yung iba gusto talaga nilang ano, gamitin ng matagalan, so okay naman siya, pero para sa akin hindi siya advisable para dito sa motor na to, dahil ang ano nito, firing order sa magneto dito sa Sporty mahaba. So for example na lang no, sa XRM maiksi siya, so hindi sila magkatugma. Iba yung ibibigay niyang power doon sa pag-ignite ng spark plug sa ignition coil, ano. So isampulan ko na lang kayo para sa firing order. So right, so ito yung sample natin, ano. So pero ito hindi to siya pang CDI dahil pang mag-tuck kwento. Bibigay ko lang yung sample sa inyo para magkaroon kayo ng idea. So yung 4 pins, so kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito maandar to siya para dito 4 pins, kahit anong 4 pins, Lifan at saka XRM Wave 125 yan, andar siya, pero hindi siya advisable para dito kasi sabi ko nga sa inyo, mandar siya pero kaldag. So iba yung ano ng makina, reaction. Hindi katulad nung stock, matining yung andar niya. So kasi papaliwanag ko sa inyo yung firing order ng, so ito lang isasample ko sa inyo. Ito magneto to ng contact point. So gagawa para sa pulser kasi may bakal yan para madaanan ng pulser para magkaroon ng ignite doon sa ignition coil papunta ng spark plug. Sa Mio ganyan kahaba, so sample lang natin yan. So ganyan, ano. So sa XRM ganito kahaba, so magkaiba sila, di ba? So ganyan yung bakal niya para madanan ng pulser para mag-ignite yung magkaroon ng supply sa kuryente papunta sa CDI papuntang ignition coil. So ito yung ano niya, parang pinaka-trigger. So paano yan, oh, di ba? Magkaiba sila. Alangan naman na kukontry natin yung engineer. So papilit natin na 4 pins. 4 pins magagamit siya pero hindi siya advisable. So kung gusto niyo yung titino, pwede siguro putulan nyo, gawin yung ganyan, pero dapat marunong kayo mag-cut para doon sa timing nya. So yun lang advice ko sa inyo. So ito naman Mio Sporty, so papalit ng Mio Sol. So ayan, Mio Sol. Naka-mute yung mga sabi-sabi. So okay, Mio Sol. So tuturo na natin yung wirings niya. Ito yung wirings niya, no. So umpisa tayo dito. Pag nakaharap yung CDI, papunta doon yung socket doon, kung ito papunta doon yung socket ng CDI at saka itong socket ng ito. Yan. Ang tawag nito female socket. Ay, ito yung male socket, yan. Oh. So, alright, sandali ituturo ko lang to, saglit lang, tapos na to. So, ito yung first na, no, dito sa may lock. Ito yung papunta sa ignition coil. Ayan, yung wirings nya. Sunod yung negative. Tingnan nyo to sa gitna. Ayan, o.
Sa taas to ha, sa taas dito, sa taas. Negative. Yung sa gitna. Tapos ang sunod is yung brown, yung supply. Yun o. Yan, yung supply, yung secondary positive or positive. Yan. So, sa baba, tingnan nyo ha, sa baba ng positive, yung kulay brown, is yung sa pulser, sa negative ng pulser, yan, sa ground ng pulser. So, ito naman yung pinaka-supply ng pulser, yung sa baba ng ground, ayan, sa pangalawa dito. Kung galing sa kaliwa, yan. Ito yung pinaka-supply ng pulser, yung kulay blue with white. Tapos yung isa naman is red with white, yan. So, yun lang. So, yan, na-convert na natin ng pang Soul, Mio Soul. Dati, sporty na pang racing CDI. So, nagpalit siya ng pang Mio Soul na racing CDI. Ayan. So, ayan, sasaksak na natin yan mamaya at papanda rin natin. Tatali ko lang to, po-fold lang natin ng tape. So, alright, ayan na. Nakaw na siya. So, pa-start natin sa mayari. Start mo nga, boss. O, diba? Mas matining yung andar niya pag wala siyang knocking. Kanina kasi pagdating niya, mararamdaman mo, knocking yung makina. Kala mo, may problema yung makina. Yan o, ang tining ng andar. At saka makikita mo dito, yan o. Yun lang, idea lang. At saka, huwag natin papilit pag hindi siya nakasukat dito sa motor na to. Kasi, yun ang gawa ng engineer. Dapat sundan natin yun. So ayan siya nang bahala dito mag-ano fold. Hindi ma-vibrate pag stock na CDI, pero pag ang dami ko nang ginawang ganito, pinag-aralan ko na yan. Parang kabayo yan pag ano, ibang CDI. O, di ba? Okay siya oh. Pabirit ko nga saglit, sample lang. O, di ba? Napaka-aggressive ng makina. Kanina parang may sira yung makina niya pagdating niya. Kasi kaldag nga yung andar. Okay na, tahimik. Nagulat pa siya. O, shout out kay Idol. Idol, ang masasabi mo? O, astig daw. Quality. So, alright. Satisfied na naman siya. Alright. So, naka full wave yan. Papakita ko sa kanya kung tamang full wave. Papaugot ko tong fuse. Ugutin mo yung fuse kung andar siya. Pag namatay yan, may warranty. Yan, hindi siya mamamatay pag hinugot yung fuse. Yan, o yan o, hugot niya. Hindi na mamamatay. Ibig sabihin, kahit kick niya. Pakita mo idol para ano, hugutin mo ulit. Pagtsagaan mo na ito sa video na to. Para magkaroon silang na idea. Yan, pag full wave ba, kailangan kahit walang fuse, walang battery, kahit tanggalin yung battery, aandar siya. Yan ang the best dyan. Alright, hanggang dito na lang. Bye-bye. Okay.